Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Congrats, Bes! Sus, ikaw nga dapat ang i-congrats ko eh. Grabe, straight na ang pagiging top 1 mo sa klase natin, Elaine. Ay, hindi talaga kita matalo-talo. Ano ka ba naman? Hindi naman ako nakikipagkompetensya sa'yo, Jenny. Happy ako dahil kasunod kita sa pagiging top. Top 2 ka at kailangan pa rin natin yung i-acknowledge. Ang galing-galing mo kaya. Mas magaling ka pa rin. Magaling tayong pareho. Ang mahalaga naman hindi tayo nawawala sa rankings, hindi ba? Elaine? My favorite student, Elaine! Ay, Sir Joms, hello po. Hi, Jenica. Anyway, kanina pa kita hinahanap, Elaine. Ako po? Bakit po? Gusto lang kitang i-congratulate ng personal sa pagiging consistent mo na top 1 sa class ko. Grabe, buong year ka ng top 1 ha? Nakakahanga ka naman bata ka. Naku, salamat po sir. Nag-aaral lang po talaga ako ng mabuti. Elaine, anak. Ma? Siya ba ang mama mo, Elaine? Siya nga po, Sir Joms. Halika rito, ma. Hello po, Mother. Hello po, Tita Pina. Hello, Jenica. Ma, ipapakilala ko po sa inyo yung advisor po namin ni Jenica, si Sir Joms po. Hello po, sir. Magandang tanghali po. Ako nga po pala si Pina, nanay ni Elaine. Hello, Mami Pina. Bakit ngayon lang ho kayo? Nag-awarding na po kasi. Nag-deliver pa po kasi ko ng nilabhan ko sa customer ko eh. Pinilit ko lang po talaga na makahabol. Sinabi ko na nga po sa kanya kanina na hindi naman po niya kailangan pumunta pa rito, sir. Lalo na at alam ko naman pong busy rin siya. Pinilit ko nga na pumunta eh, kasi 2 sunod na grading na ako na hindi nakapunta eh. 3rd grading na ngayon tapos nalaman ko na top 1 ka pa rin. Kaya ginusto ko talaga na pumunta, anak. May last grading pa naman kasi, ma. May finals po. Sigurado naman ako na ikaw pa rin na magiging top 1. Sa sipag at dedikasyon mo na yan, sigurado ko na malayo pa ang mararating mo. Ginagawa ko lang po yung best ko, sir. Excuse me lang po, Sir Joms, Tita Pina. Pupunta lang po ako dun sa may entrance. Dun ko na lang po hihintayin yung guardian ko po. Sige Iha. Sige, Jenica, anak. Mag-iingat ka. Gusto mo bang samahan kita, Bes? Hindi na. Sigurado naman ako na mag-aaya na rin si Tito na umuwi kapag nakita niya ako. Sige, Bes. Ingat ka, ha? Ikaw rin. Mag-chat na lang ako kapag natuloy yung konting blowout sa atin ni Mama. Punta ka ha? Punta rin po kayo, Tita and Sir Joms. Sige, Iha. Congratulations din pala sa'yo, Iha, ha? Top 2 ka pa rin pala. Opo, Tita Pina. Ayun, nakita ko na si Tito Lando mo, Jenica. Nakatingin na siya sa'yo, oh. Nasaan? Nandun malapit sa may bench. Nakita ko na nga. Aalis na po ako. Ingat ka, Jenica dear. Sige po, sir. Thank you po. Ingat ka, Iha. Salamat po, Tita. Bye, Elaine. Bye, Bes. Tito. Tara na sa kotse. Sumunod ka na. Sige po. Sakay na. Bibili na ho ba tayo nung panghanda? Kung hindi lang nagpadala ang kapatid ko sa mama mo ng pera, sa tingin mo ba ipaghahanda pa kita? Ho? Sayang lang ang blowout na yan eh. Bakit kailangan pa? Nasa top 2 ka lang naman. Sa tingin mo ba ka-celebrate yung ranking mo na yan? Top 2 naman po ako, Tito. Wala naman pong masama ron. Walang masama? Ang tagal mo ng top 2, Jenica, no? Hanggang dyan na lang ba talaga ang kaya mo? Gaano ba katalino yung kaibigan mo para hindi mo siya malamangan? Ginagawa ko naman po yung best ko, Tito eh. Ginagawa? Sa tingin ko hindi. Tuwing weekends, anong ginagawa mo? Puro gala ka sa mall. Puro nood ka ng sine. Kaya yan, hindi mo pa rin magawang makaabante sa ranking mo na yan. Pero hindi ko naman ho pinapabayaan ang pag-aaral ko. Kaya nga ho nasa top 2 ako eh. Hindi nga sapat yun. Dapat maging top 1 ka. Para naman sana maging worth it yung pagpapaaral sa'yo ng mama mo.
Ni hindi na nga tumutulong yung magaling mong ama sa pag-aaral mo eh. Puro na lang sa kapatid ko nakaasa tapos hindi mo pa ginagalingan. Pinapatunayan mo lang talaga na mana ka sa magaling mong ama. Bakit naman ho nadamay rito si Papa, Tito? Matagal na ho silang hiwalay ni Mama. Eh kaya nga sa akin ka nakasiksik ngayon, di ba? Kasi hindi ka tinatanggap ng papa mo. Kasi wala siyang kwenta. Ni pagbigay ng allowance mo, wala rin. Sa'yo rin napupunta lahat ng pera ng kapatid ko. Kaya tignan mo, hindi pa rin matapos-tapos yung pagpapagawa niya sa bahay ko na ipinangako niya na ipapagawa niya. Tapos ngayon, gusto mo pa mag-celebrate ng pagiging top 2 mo na hindi naman ka-celebrate? Nangako na ho si Mama. Nangako siya kasi ang alam niya, magiging top 1 ka na. Yun pala, hindi pa rin. Sayang ang pera. Naimbitahan ko na po si Elaine eh. Elaine, yan lang ba talaga ang kaibigan mo? Best friend ko po siya, Tito. Sinabi ko naman sa'yo matagal na, huwag mo siyang kaibiganin. Dapat, kalaban ang trato mo sa kanya. Tignan mo nga, pinapanood kita kanina habang kasama niyo yung advisor niyo. Aba, parang hangin ka lang dun eh. Kinongratulate ka man lang ba ng teacher mo? I guess hindi, right? Kasi wala naman talagang halaga ang second ranking mo, Jenica. Hanggat hindi ka nagiging top 1, hanggat hindi mo natatalo ang kaibigan mo, wala kang halaga. Huwag mong sabihin na hindi ka naiinggit sa kaibigan mo. Hindi ka nang hihinayang sa tuwing ilang puntos lang ang lamang niya sa'yo. Nanghihinayang po. Yun naman pala eh. Nakita ko kanina, 1 puntos lang ang lamang niya sa'yo. Gaano ka ba kahina para hindi mo makuha ang puntos na yun, Jenica? Dapat gawin mong motivation yun para malamangan na siya. Magaling lang ho talaga siya, Tito. Magaling ka rin. Kung gagawa ka ng paraan para malamangan siya, magagawa mo makuha ang top 1 ranking niya. Wala ka kasing ginagawa eh. Nag-aaral ho ako ng mabuti, Tito. Well, hindi pa rin yan sapat. Anong gusto mo? Maging katawa-tawa ka? Ho? Hindi naman ho nakakahiya ang pagiging top 2 ko ah. Yun ang akala mo. Ano ang ibig niyo sabihin? Magtatapos na kayo. 1 grading na lang at graduate na kayo. Anong gusto mo? Ang matandaan ka ng mga teacher at kaklase nyo bilang pangalawa lang sa magaling? Kapag nag-reunion kayo, kulelat pa rin ang dating mo sa kanila dahil hindi mo magawang maagaw ang posisyon niyang kaibigan mo. Ano ho bang gusto niyong gawin ko, Tito? Maniwala ho kayo, ginagawa ko naman ho talaga ang best ko eh. Ewan ko kung anong gagawin mo. Sinasabi ko lang sa'yo na wag mong ituring na kaibigan ng tunay mong kalaban. This finals, yan ang mahalaga. Kayang-kaya mong hilahin ng magandang grades ni Elaine kung talagang pagbubutihin mo. Kapag nalamangan mo siya this finals, siguradong ikaw ang magsasalita sa harap ng mga kaklase mo sa graduation nyo. Ikaw ang magiging valedictorian. Sa ganung paraan, mas maaalala ka ng tao. Yun kasi ang isipin mo. Hindi kaibigan na yan. Mas pinili ko na lang na hindi na magsalita pa sa lahat ng sinabi ni Tito Lando. Nagdadalawang isip na tuloy akong yayain si Elaine para sa celebration, pero tinuloy ko pa rin dahil masasayang yung pagkain na in-order namin. Pasok ka, Elaine. Salamat, Bes. Teka, okay ka lang ba? Bakit parang ang tamlay mo? Hindi naman. Teka, nasan si tita? Oh, nandito na pala ang kaibigan mo, Jenica eh. Bakit hindi mo ako tinawag? Hello po, Tito Lando. Hello, Iha. Plastic. Ha? May sinasabi ka ba, Jenica? Wala. Halina kayo rito sa mesa. Sige po. Congratulations nga pala sa pagiging top 1 mo ulit ha. Sureball ng pagiging valedictorian mo niyan. Naku, hindi ko pa po iniisip yan kasi may 1 grading pa po eh. Mahalaga po ang finals kaya mas lalo ko pa pong kailangan pagbutihan. Yun nga rin ang sinasabi ko kay Jenica. Oh, teka. Nasaan nga pala ang mama mo? Ang alam ko inimbitahan din siya ni Jenica, hindi ba? May labada pa ho kasi na tinanggap si mama eh. Kailangan niya hong matapos yun kaagad kaya hindi na ho siya nakasama. Ganun ba? O siya,
Magbalot ka na lang ng mga pagkain na maiuuwi mo sa mama mo. Sayang naman kasi itong mga handa dahil dadalawa lang kami nakakain ni Jenny kanyan. At sa kasiguradong yung iba dyan, hindi pa natitikman ng mama mo. Bukas pa po uuwi si Elaine, Tito. Bukas? Opo, magsisleepover po siya dito. Opo, niyaya po kasi ako ni Jenica na manood ng movie eh. Total weekend naman daw po. Ganun ba? O edi kumain na muna kayo. Actually, doon na lang kami kakain sa kwarto ko para kumakain na kami habang nanonood dito. Mag-aakyat na lang po kami ng pagkain doon. O siya, kung yun naman ang trip nyo, edi sige. Mag-enjoy kayo. Matutulog na rin naman kasi ko dahil maaga pa ang laro ko ng tennis bukas. Kasama yung mga amigo ko. Sige po, Tito. Enjoy kayo, ha? Congratulations ulit, Iha. Thank you po ulit, Tito. Aakyat na ako. Sige po, good night po. Pakitang tao. Ha? May sinasabi ka ba ulit, Jenica? Wala. Tara na, kumuha na tayo ng pagkain na dadalhin sa kwarto para makapag-movie marathon na tayo. Sige, siya nga pala. Ano nga pala yung panonoorin nating movie? Parang gusto ko kasi ngayon ng horror eh. Okay lang ba yun sa'yo? Mahina ako sa horror eh. Alam mo naman yan. Pero sige. Sige, hanap na lang tayo ng horror movie mamaya na hindi ganong nakakatakot. Sige. Nga pala, nakausap mo ba ang mama mo na nasa ibang bansa? For sure, tuwang-tuwa siya sa balita na nasa ranking ka pa rin, kaya siya nagpa-blowout ngayon. Oo. Tumawag na siya kanina. Bakit ba parang ang tamlay mo ngayon, Bes? Kanina ko pa kasi napapansin eh. Wala. Feeling mo lang yun. Okay naman ako eh. Siya nga pala, may hindi pa ako nasasabi sa'yo. Ano yun? Alam mo ba, sabi ni Sir Joms kanina nung umalis ka na, ilalakad niya ako ron sa pangarap kong university para sa college. Talaga? Oo, sobrang saya ko nga eh. Ang sabi niya basta ma-maintain ko lang daw ang magandang grades ko, pwede niya akong tulungan na makapasok doon. Ilalakad din niya ako sa scholarship. Kahit si mama tuwang-tuwa na marinig yun eh. Alam mo naman na hindi namin kakayanin na makapag-aral ako ng college sa school na yon kung hindi ako magiging scholar. Halata talaga na paborito ka ni Sir Joms. Hindi naman. Relate lang daw kasi talaga siya sa akin na mahirap pero nagpupursige na mag-aral. Ganun ba? Oo, sabi pa nga niya baka akong lumaban sa science quiz bee eh, yung idadayo sa ibang school. Ha? Oh, bakit? Pero mas mataas na nakuha kong grade sa'yo sa science, diba? Hindi ako sure kay Sir Joms, Jenica eh. Nabanggit lang kasi niya yun sa akin kanina. Okay, hayaan mo na. Tara na sa taas. Sige. Nawalan na ako ng gana na manood ng pelikula dahil sa napag-usapan namin ni Elaine. Pero bumalik agad ang interes ko dahil sa kakaibang pinapanood namin. Buong oras tuloy akong nakafocus lang sa pinapanood naming dalawa hanggang sa matapos yon. Grabe, nakakatakot naman yung movie na pinili mo, Bes. Nakakatakot pa ba yun? Wala na ngang aswang yun eh. Tungkol lang yun sa kulam. Kahit na nakakatakot pa rin ah. Grabe yung nangyari dun sa bida. Naniniwala ka ba sa kulam? Ha? Bakit mo naman tinatanong sa akin yan, Jenica? Wala lang. Curious lang ako kung naniniwala ka ba. Hindi siguro. Bakit naman? Hindi ko alam eh. Mataas naman ang pananalig ko sa Diyos. Pero walang scientific explanation ng kulam. Kapag kinulam ka at nagpa-ospital ka, walang lalabas na sakit kahit ang totoo, may sakit ka na dahil sa kulam. Ano ba yung sinasabi mo, Jenica? Tama na nga, natatakot pa rin ako eh. Curious lang kasi ako kung paano nangyayari yon. Hindi mo ba nakita ron sa movie? Gumagamit sila nung nakakatakot na manika. Naalala ko na naman, natatakot pa rin ako. That's why nakaka-curious, diba? Kasi paano mangyayari na nakaasa sa manika na yon yung magiging buhay ng taong kinukulam? Paano nangyayari na makapagbibigay ng sakit ang mangkukulam sa isang tao gamit lang ang litrato at buhok? Right? Aba, ewan, hindi ko alam, Jenica.
Pwede ba wag na natin tong pag-usapan? Tama na, baka hindi ako makatulog eh. Teka lang. Ha? Saan ka pupunta? Wag mo kong iwan, Jenica! Huwag kang OA. Kukunin ko lang yung tablet ko. Ah, okay. Natatakot lang kasi talaga ako eh. Heto na, nakuha ko na. Wait. Ano bang kailangan mo dyan? Basta, may isa-search lang ako. Ano ba yan? All about kulam? Hoy, ano ba yung sinesearch mo dyan? Shh! Huwag kang maingay. Makasigaw ka naman dyan eh. Sorry. Ano ba naman kasi ang pinagsisearch mo dyan eh? Nakakakilabot. Nagsisearch nga lang ako kasi curious talaga ako eh. Kumalma ka nga. Nakakatakot naman kasi ang kinukursunadahan mong malaman eh. Ngayon lang kasi ako nakapanood ng about sa kulam-kulam na yan. Kaya curious ako. Pwede bang ma-curious ka na lang sa ibang bagay? Grabe, tumitindig ang balahibo ko sa'yo eh. Hindi naman kita pinipilit na makitingin dito, Elaine, no? Tibay mo talaga. Ibang klase talagang trip mo eh, no? Ang sama mong manood ng horror. Naku, curious kang bigla. Ay naku, matulog ka na nga dyan. Hindi ako makapagbasa ng maayos dito sa article na nakita ko sa online eh. Oo talaga. Matutulog talaga ako, no? Bahala ka na nga dyan. Basta wag mong papatayin yung ilaw, ha? Okay? Oo na. Matulog ka na lang dyan. Magbabasa lang ako dito. Okay. Basta walang sisihan kapag ikaw binangungot dyan, ha? Huwag mo nga akong igaya sa'yo na masyadong matatakutin. Nakakatakot naman kasi talaga eh. Sige na, matutulog na ako. Sige. Good night, Bes. Good night. Kulam. Isang uri ng mahika o salamangka na ginagamit sa pamamagitan ng orasyon, ritual o iba pang paraan. Makakapagdulot ito ng pinsala o sakit sa taong kinukulam. Kinabukasan, maagang umuwi si Elaine dahil tutulong pa raw siya sa mama niya na maglaba. Buti na lang at umalis din si Tito Lando para maglaro ng tennis, kaya naman nakaalis din ako. Sigurado kasi na hindi niya ako papayagan kapag nagpaalam pa ako eh. Nagpahatid ako sa tricycle sa pupuntahan ko kung saan hindi ko inaasahan na malayo pala yung lugar. Tao po! Tao po! May tao ba dyan sa loob? Tao po! Saglit! Sino ba yan? Hello po. Magandang tanghali po. Kayo po ba si Aling Iska? Ako nga. Sino ka? May nagbigay ho sa akin na kakilala sa online ng inyong information. Kayo po ba yung mangkukulam? Sikreto lang yan dito sa lugar namin, iha. Pumasok ka. Kulang na lang yata isigaw mo pa eh. Pasensya na ho. Hindi ko po sinasadya. Sige, pasok. Salamat ho. Pasensya na ho ulit. Paupo ka. Thank you po ulit. Anong pangalan mo? Jenica ho. Mukhang bata ka pa. Ilang taon ka na? 16 na po ako. Malabo naman na may ipakukulam ka na kabit ng asawa mo dahil batang-bata ka pa. Base naman sa suot mo mukhang mayaman ka naman. Kaya malabo rin na may ipakukulam kang kamag-anak na nakikipag-agawan sa lupa nyo o pera nyo. Hindi ho. Sinong ipapakulam mo? Ano? Magsasalita ka ba kung sino? Mukhang hindi ka pa yata sigurado sa ipinunta mo rito, iha. Sigurado ho ako. Kung ganon, sino ang ipapakulam mo? Kaibigan ko ho. Kaibigan? Ha! Kaibigan pa rin ba ang tawag mo sa kaibigan mo na gusto mong ipakulam? Kailangan ko lang ho talaga tong gawin eh. Magbabayad ho ako kahit na magkano. May dala ka bang litrato ng kaibigan mo? Meron ho. Ito po. Litrato po namin yung dalawa. Anong pangalan niya? Elaine. Elaine po. Mukhang matagal na kayong magkaibigan Parang ganun na nga ho. Pwede ko bang malaman ang dahilan kung bakit gusto mo siyang ipakulam? Lagi ho siyang top 1 sa klase namin eh. Habang ako top 2 lang. Nape-pressure na po ako sa tito ko at sa mama ko. At anong gusto mong mangyari? Gusto ko lang ho na kahit isang beses lang makuha ko ang ranking niya sa top 1. Iyon lang naman ang gusto ko eh.
Kailangan malaglag niya ang finals namin. Kailangan bumagsak siya para mapalitan ko siya sa pagiging top 1 nang sa ganon ako maging valedictorian. At gagamitin mo ang kulam para mangyari yon? Opo, kapag nagkaroon siya ng karamdaman o sakit, siguradong hindi siya makakapag-focus sa pag-aaral namin. Baka nga hindi rin siya makapasok eh. And yun yung gagamitin kong way para malamangan ko siya. Sigurado ka na ba sa gusto mo, Iha? Sa totoo lang ho, hindi ko akalain na ganito yung maiisip kong paraan para malamangan ko ang kaibigan ko. Kailan ko lang ho kasi nalaman ang tungkol sa kulam na yan nung nanood ako ng pelikula. Parang nagkataon po at ito rin yung feeling ko na pinakamabilis na paraan. Kung sigurado ka na, sige, tinatanggap ko na ang trabahong ito. Kailangan mo lang tatagan ang loob mo. Anong ibig niyo sabihin, Aling Iska? Sa oras kasi na nasimulan ko na ang kulam, hindi mo na yan basta-basta mapapatanggal kagad kung sakali man na magbago ang isip mo. Aabutin pa yan ng 1 linggo o mahigit pa. Kunwari, kinabitan ko ang kaibigan mo ng kulam. Hindi mo mapatatanggal yun bukas ng agad-agaran, ha? Naiintindihan mo ba ako? Opo, Aling Iska. Sige, isulat mo sa papel na ito ang buong pangalan ng kaibigan mo. Iwan mo na rin ang litratong ito. Iyon lang ho bang gagawin ko? Sa araw ng Biyernes, bumalik ka rito. Kailangan mong magdala ng hibla ng buhok ng kaibigan mo. Sige po. Sa ngayon, pangalan lang muna niya at itong litrato ang kailangan ko bilang panimula sa pagkabit ng kulam sa kanya. Pwede ko ho bang malaman kung ano po yung unang mangyayari sa kanya kapag nakabitan na siya ng kulam? Magsisimula yan sa simpleng mga karamdaman lang muna. Mga normal lang na sakit kaya hindi pagtutuunan ng pansin. Kumakabit pa lang kasi ang kulam nun. Mga sakit na tulad po ng ano? Tulad ng pananakit ng ulo, tiyan o katawan. Tapos unti-unting lalala kapag nagpatuloy ang ritual at orasyon ko sa mga susunod na araw. Hindi ho ba pwedeng isang bagsakan na lang ang pangungulam nyo? Imposible ang gusto mong mangyari, Iha. Ang ritual at orasyon ko ay nagsisimula sa pagpatak lang ng 12:00 hanggang 3:00 ng madaling araw. Bakit ho? Dahil sa mga ganong oras malakas ang epekto ng aming mga kulam. Doon lumalakas ang mga katulad naming mga mangkukulam, kaya mabilis lang kaming nakakapagkabit ng kulam sa taong kukulamin. Ganun ho ba? Oo. Kaya kung nais mo ng mabilisan na epekto, hindi ko yun maibibigay sa'yo, Iha. Naintindihan ko na ho ngayon. O siya, asahan ko na lang ang pagbabalik mo sa Biyernes. Jenica, tama ba? Opo, Aling Iska. Pwede ko bang malaman na ngayon kung magkano ang kailangan kong bayaran? 5,000 para sa paunang ritual. Sige ho. Ito na ho. Sa pangalawang ritual na isasagawa ko kapag nakuha ko na ang buhok ng kaibigan mo, 10,000 piso na ang sisingilin ko. Bakit ho mas mahal na? Gaya nga ng sinabi ko dahil palala na ng palala ang mangyayari. Okay ho. Naintindihan ko. Ano, magbabayad ka na ba? Opo. Ito na po ang 5,000. Mabuti. Babalik na lang ho ako dito sa Biyernes, Aling Iska. Sige, Iha. Magkita na lang tayo sa Biyernes. Hindi ko inaasahan na gagabihin na ako sa pag-uwi. Kaya naman nasa bungad pa lang ako ng bahay ni Tito Lando ay galit na kagad siya sa akin. At saan ka galing, ha? May pinuntahan lang po ako, Tito. Pinuntahan? At saan nga? Uwi pa ba to ng matinong babae? Na-traffic lang po ako. Teka, anong ginagawa nyo? Bakit nyo ako inaamoy? Sinisiguro ko lang na hindi ka uminom. Dahil alam mo ba kung anong oras na? 10:00 na. Ni hindi mo nagawang magpaalam sa akin na aalis ka. Ni hindi rin kita makontak. Bukod ho sa walang signal sa pinuntahan ko, alam ko rin naman kasi na hindi nyo ako papayagan. Talagang hindi kita papayagan. Dahil imbis na nag-aaral ka, tignan mo nga kung anong inaatupag mo. May pinuntahan lang po ako. Wala naman akong ginawang kung ano. Sabado rin po naman ngayon eh. Yan. Kaya hindi mo matalo-talo yung kaibigan mo sa pagiging top 1 niya dahil mas inuuna mo ang mga gala-gala na yan. Puro good time ang iniisip mo. Pabaya ka kasi sa pag-aaral mo eh.
Makakarating sa mama mo ang paglalakwatsa na ginagawa mo. Hindi po ako naglakwatsa, tito. May pinuntahan nga lang po ako. Basta. Naglakwatsa ka pa rin. Hindi mo na naisip yung hirap at pagod ng mama mo sa ibang bansa. Tapos kung maglustay ka ng pera, ganun-ganun na lang. Pera naman na binibigay sa akin yun ni mama. Binibigyan ka rin naman niya na sa'yo. Bakit palagi niya na lang yung sinusumbat sa akin? Aba, at sumasagot ka na? Kaya mo ng sarili mo? Pinagtatanggol ko lang ho ang sarili ko. At talagang sumasagot ka na, ha? Sige, layas! Lumayas ka! Ayokong makita ang pagmumukha ng bastos na katulad mo sa pamamahay kong to! Pamamahay mo? Hindi ba si mama naman ang nagpagawa nito? Yun ang bayad niya sa pag-aalaga ko sa'yo! Bakit? Inaalagaan mo ba ako, tito? Araw-araw mo na nga lang pinapababa ang tingin ko sa sarili ko. Mababa ka naman talaga eh. Kailan ka ba naging top 1? Mataas na ba ang 2 para sa'yo? Ano bang nauuna sa dalawa? 1 o 2? Hindi ba 1? Nasa 1 ka ba? Tsaka na lang ako hahanga sa'yo kapag nasa 1 ka na. Pero hanggat nasa pangalawa ka, kulelat ka pa rin. Hintayin nyo lang. Mapapahiya rin kayo sa binibitawan yung salita sa akin ngayon. At huwag kayong mag-alala. Talagang lalayas ako. O sige, lumayas ka. Anong akala mo? Pipigilan kita? Layas! Hindi na ako nakipagtalo pa kay Tito. Umalis talaga ako ng bahay at nagpunta kina Elaine. Gulat na gulat pa siya nang makita ko ng oras na yon. Tao po! Tao po! Elaine? Elaine! Jenica, anong ginagawa mo rito? Naku, anong oras na, iha? Bakit ka napasugod dito sa munting bahay namin? Pasok ka. Magandang gabi po, Tita Fina. Anong ginagawa mo rito, Bes? At saka bakit may dala kang bag? Elaine, Tita, okay lang ho ba sa inyo na dumito muna ako? Ha? Bakit? May nangyari ba? Oo nga, iha. Ano bang nangyari? Maupo ka nga muna. Nagkasagutan ho kasi kami ni Tito kanina eh. Pinalayas niya po ako. Ha? Gaano ba kalala ang pinag-awayan niyo para umabot pa sa punto na pinalayas ka ng tiyuhin mo? Nalate ho kasi ako ng uwi dahil may pinuntahan ako. Hindi na ako nakapagpaalam sa kanya kasi alam ko naman na hindi niya ako papayagan. Bakit? Saan ka ba nagpunta, Jenica? Basta, na-traffic lang naman ako kaya natagalan akong umuwi. Tapos nagkasagutan na kami at pinalayas niya na ako. Gusto ko rin munang lumayo sa kanya kaya sumunod na lang ako nang pinalayas niya ako. Kung gano'n ay sige. Bukas naman ang bahay namin para sa'yo, iha. Kaya lang maliit lang ang bahay namin, ha? Malayong malayo ito sa nakasanayan mong bahay. Okay lang ho yun, Tita Pina. Wala naman pong problema yon. Pasensya na, ha? Maliit lang din ang kama ko, Bes. Okay lang. Tabi tayo. Baka masikipan ka pa eh. Tabi na lang ako kay mama tapos ikaw na ang gumamit ng kama ko sa kwarto ko. Hindi, wag na. Ayoko. Ano ka ba? Tabi na tayo, please. Baka nga kasi masikipan ka eh. Hindi, ano ka ba? Mas gusto ko na katabi kita. Sigurado ka? Oo naman. Kung gano'n ay kukuha muna ako ng ekstrang kumot at unan para sa'yo, Jenica. Para rin makapagpahinga na kayong dalawa nitong si Elaine. Sige ho, Tita Pina. Salamat po. Tara na rito sa kwarto ko. Doon na lang natin hintayin si Mama. Sige, Elaine. Salamat ulit, ha? Wala yon. Sakto nga ang dating mo kasi patulog pa lang kami ni Mama eh. Katatapos lang kasi naming maghango ng sampay at magtiklop ng mga nilabhan namin na damit kanina. Pasok ka. Ang liit ng kwarto ko, no? Nakakahiya. Ano ka ba, Elaine? Ayos lang yan. Aarte pa ba ako? Ako na nga itong makikituloy sa inyo eh. Bukas naman ang bahay namin ni Mama para sa'yo, no? Hindi ka na baga iba sa amin. Salamat ulit, Elaine. Tama na nga yung kaka-thank you mo, Bes. Basta okay lang sa amin kahit gaano ka pa katagal dito. Hintayin mo na lang na lumamig muna ang ulo ng Tito Lando mo, pati na rin yung sitwasyon yung dalawa. Sige. Alam mo, medyo excited nga ako eh. Bakit? Kasi hindi na lang tayo sa school magkikita. Magkasabay pa tayong papasok. Para na tayong magkapatid nito.
Tapos, ang mas exciting pa rito, makakapag-aral na tayo ngayon ng sabay, hindi ba? Oo, tama ka. Exciting nga. Nandito na yung mga unan at kumot. Thank you po, Ma. Salamat po ulit, tita. O siya, matulog na kayo ha. Bukas na ang tsismisan. Opo, Ma. Matulog na rin po kayo. Pagod na pagod po kayo maghapon eh. Sige. Maiwan ko na kayo ha. Sige po. Good night, tita. Good night mga iha. Sana makapagpahinga ka ng maayos ha. Kahit maliit lang itong kwarto ng anak ko at electric fan lang ang meron kami. Huwag na po kayong mag-alala sa akin, tita. Promise. Ayos na ayos lang po ako. O siya, sige, lalabas na ako. Maiwan ko na kayo. Magpahinga na tayo, Bes. Eto na yung unan at kumot mo. Tulog na tayo kasi late na masyado eh. Magde-deliver pa kasi kami ni Mama nung mga nilabhan namin bukas eh. Sige, good night. Good night, Bes. Nagigilty ako pero kailangan ko tong panindigan. Sorry, Elaine. Maaga kaming nagising ni Elaine nung Lunes dahil sabay kaming papasok. Napansin ko na kagad na matamlay siya pero hindi ko na muna yun pinansin dahil nagmamadali na kami para pumasok. Sa room namin ay nakasubsob lang siya sa upuan ng break time. Elaine, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sigurado ka ba? Napansin ko kasi na parang kanina ka pa talaga matamlay nung nasa bahay pa tayo. Masakit lang ang ulo ko, Bes. Ha? Bakit hindi mo sinabi kanina? Di sana hindi ka muna pumasok. Hindi pwede. Mahalagang perfect attendance ko. Hindi ako pwede basta-basta na lang umabsent. Pero parang hindi ka talaga okay eh. Namumutla ka oh. Actually, bukod sa masakit ang ulo ko, parang ang bigat din ng pakiramdam ko eh. Ang bigat din itong balikat ko. Pakiramdam ko parang may kung anong nakapatong sa akin. Baka naman dahil sa sobrang pagod lang yan kasi tinulungan mo ang mama mo sa paglalaba, hindi ba? Baka nabigla lang ang katawan ko dahil masyadong marami yung nilabhan namin ni Mama. Magpahinga ka na lang muna dyan. Papahinga ko na lang yung ulo ko kasi mamaya magbabasa ako eh. Ha? Wala naman tayong quiz para magbasa ka pa. Hello class! I have a quick announcement lang muna. So may I have your attention please? Nandiyan si Sir Joms, Elaine. Umayos ko ng upo. Sige. Ang announcement na gagawin ko ay para sa nalalapit na science camp natin. Nabanggit ko na may quiz ron na magaganap. Nakapili na ako ng magre-represent ng class natin. Yun ay walang iba kung hindi ang ating consistent top 1 na si Elaine. Talagang ikaw pa rin palang pinili ni Sir. Sinenyasan nga ako ni Sir Joms at sinabi nga kung kailan ko ire-represent ang school namin. Yes, Sir Joms? Sa darating na Friday yun, okay? Kaya simula mo na magbasa-basa, ha? Maganda makukuha mong grades dito for your extracurriculum. Opo, sir. Tatandaan ko po. Wait, are you okay? Bakit namumutla ka? Masama po ang pakiramdam niya. Really? Gusto mo bang magpadala muna sa... Oh my God! Elaine! Naku, ano bang nangyayari sa iyong bata ka? Bakit ganyan ang sinusuka mo? Bakit kulay itim? Dali na po natin siya sa clinic, sir. Ang sakit ho ng tiyan ko. Dadalhin ka na namin sa klinik. Mag-excuse ka na lang muna sa buong klase mo. Oo nga, grabe ang pagpapawis mo, Elaine. Sobra na rin ang pamumutla mo. Class, huwag kayong magkagulo. Bigyan niyo ng hangin si Elaine. Sit down. Nalalamig na rin ho ang buong katawan ko. Parang babagsak na ho ako anytime. Boys, pakitawag yung guard para mabuhat si Elaine papuntang klinik. Jenica, bantayan mo ang kaibigan mo sa klinik, okay? Okay, sir. Thank you. Ang sakit ng ulo ko. Parang binibiyak. Dadalhin ka na namin sa clinic, Bes. Wait lang.
my God! Ano ba yung itim na sinusuka mo? Sa tingin ko, mas maganda kung sa ospital ka na dadalhin. Tatawagan ko lang ang parents mo. Huwag na po. Why? Mag-aalala po si Mama eh. Sa klinik na lang po. Are you sure? Yes po. Sa klinik na lang po ako, sir. Please. Okay. Inaapoy na ng lagnat si Elaine kinagabihan, kaya naman alalang-alala sa kanya si Tita Pina. Alam ko ng mga sandaling yon na nagsisimula na ang kulam sa kanya. May parte sa isip ko na natutuwa ako dahil yun na ang simula para malamangan ko siya sa pag-aaral, pero hindi ko pa rin maiwasan na maawa. Kasalanan ko to eh. Kung hindi ko sana siya pinatulong sa paglalaba, hindi na sana siya nagkasakit ng ganito. Baka po, tinatrangkaso lang si Elaine, Tita Pina. Nag-aalala ko na baka mapabayaan niya ang pag-aaral niya. Naghahabol pa naman siya ng scholarship sa gusto niyang university na pasukan. Gagaling din po siya. Konting pahinga lang po siguro ang kailangan. Kanina pa nga niya iniinda yung sakit ng tiyan niya eh. Tagaktak na rin ang pawis niya. Wala siyang gustong kainin. Hayaan po muna natin siya magpahinga, Tita. Ngayon lang ho siya nakatulog dahil hindi po tumitigil yung pagsusukan niya kanina eh. Yun pa nga ang isang bagay na ikinababahala ko, Jenica. Bakit siya nagsusuka ng itim na likido? Kanina nakita ko may parang namumuupang dugo. Hindi ko rin po alam. Gusto ko na siyang dalhin sa ospital para ma-check up, pero walang-wala talaga kami. Gusto niyo po bang magsabi ako kay Mama para makahiram kayo ng pera? Nako, hindi na, Iha. Nakakahiya na. Akala mo ba hindi ko alam na ikaw ang bumili ng bigas dito sa bahay? Alam kong ayaw lang yung ipasabi ni Elaine sa akin. Ayos lang ho yun kasi nakikita rin naman ako sa inyo eh. Naku, Elaine, anak, anong masakit sa'yo? Ang sakit ho ng tiyan ko, Ma. Parang may pumipiga sa sikmura ko. Uminom ka muna nitong gamot na binili ko kanina. Ma, ang sakit na ho talaga. Inumin mo muna ito, anak. Sige na. Teka lang ho, Tita Pina. Maiwan ko muna kayo rito. May tumatawag ho sa akin eh. Sige. Ako na munang bahala rito, Iha. Lalabas po muna ako. Sige. Hello? Sino to? Si Sir Joms to, Jenica. Hello po, Sir Joms. Good evening po. Good evening. Napatawag ako kasi kukumustahin ko lang ang lagay ni Elaine. Is she okay na? Hindi nga po, sir eh. Ang taas-taas po ng lagnat niya ngayon. Sa tingin ko nga ho, hindi siya makakapasok bukas. That's a bad news. Kaya nga po eh. Mukhang matatagalan ang paggaling niya, lalo na kung nilalagnat na siya ngayon. Yun din po ang tingin ko. Kapag nagtuloy-tuloy ang hindi pagpasok ni Elaine, are you okay na ikaw na mag-represent ng klase natin sa science camp ngayong Friday? Ako na ho? Yes. Option pa lang naman to kung sakaling matagalan ang paggaling ni Elaine. Sure, sir. Ako na ho magre-represent. Sige, let's talk na lang tomorrow, ha? Noted po, sir. Balitaan mo na lang din ako sa lagay ni Elaine, okay? Okay po, sir. Sige, bye! Gumagana talaga ang plano ko. Napapansinan nila ako ngayon dahil wala si Elaine. Ngayon, ako na ang magre-represent ng section namin sa darating na science camp. Kapag nagtuloy-tuloy to, siguradong malalamangan ko na siya sa ranking. Aray! Anak! Si Elaine! Ano nangyayari dito? Hala, nagsusuka na naman siya. Pakiabot nga ang timba, Iha. Sige po, ito po oh. Ang sakit ng tiyan ko. Ang sakit ng ulo ko, Ma. Nakakaiyak na po ang sakit. Tatalab na rin yung gamot, anak. Maghintay ka lang, ha? Kukuha lang ako ng bimpo na ipupunas ko sa katawan mo. Grabe ang taas ng lagnat mo eh. Jenica, anak, bantayan mo muna ang kaibigan mo rito, ha?
Sige ho, tita. Jenica, Shh! Nandito lang ako, Bes. hawakan mo ang kamay ko para alam kong nandito ka. Hindi ko maimulat ang mga mata ko sa sobrang sakit ng ulo ko. Ito, hinahawakan na kita. Nandito lang ako, Elaine. Nangihina na ako. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Gusto mo bang dalhin ka na namin sa ospital? Hindi, ayoko. Mas mag-aalala lang si Mama. Kung ganon, tatagan mo ang loob mo at magpalakas ka ulit. Bes, ang sakit nitong nararamdaman ko ngayon. Hindi ko maipaliwanag. Ang sakit ng buong katawan ko. Yung ulo ko parang binibiyak sa sobrang sakit. Tapos yung tiyan ko, parang may pumipiga sa sikmura ko. Ayan na naman. Ang sakit na naman. Nakakapanghina sa sobrang sakit. Nanghihina na ako. Elaine? Elaine! Heto na yung bimpo, anak. Teka, anong nangyayari sa anak ko, Jenica? Nawala na ho ng malay si Elaine, tita. Ano na ba talaga ang nangyayari sa anak ko? Tita, kumalma po muna kayo. Hayaan niyo po, kakausapin ko si Mama para makahingi ako ng tulong sa kanya. Hindi ko na yan tatanggihan ngayon, Jenica. Sobra na talaga akong nag-aalala sa anak ko eh. Kailangan ko na talaga ng tulong. Sige po, wala pong problema. Bukas na bukas po tatawagan ko si Mama. Salamat talaga, Iha. Magpahinga ka na ron sa kwarto nyo. At dito na muna ang anak ko sa kwarto ko. Maaga pang pasok mo bukas eh. Siguradong hindi makakapasok si Elaine. Sige ho, Tita Pina. Kapag kailangan nyo ng tulong ko, huwag kayong mahiya na gisingin ako. Sige, Iha. Salamat din sa tulong mo. Pinadalhan ako ng pera ni Mama pero nagsinungaling ako kay Tita Pina na hindi ako nabigyan dahil nakalaan na ang pera na yon sa ibabayad ko kay Aling Iska. Ilang araw na ngang hindi nakapasok si Elaine dahil sa sakit na iniinda niya. Pero isang gabi, nagising na lang ako nang marinig ko ang ungol niya habang natutulog. Elaine? Elaine! Gumising ka! Elaine, ano ba? Gumising ka! Ano nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba? Nagising ako dahil narinig ko yung sigaw mo eh. Ang sama ng panaginip ko. Binabangungot ako. Kaya pala umuungol ka dyan na halos sumisigaw ka. Ang sama talaga ng panaginip ko, Jenica. Nililibing daw ako ng buhay. Tinatabunan daw ako ng lupa kahit sumisigaw na ako na wag. Tapos yung lupa, may mga nakahalo na kung ano-anong klase ng insekto. May uod, ipis, tsaka gagamba. Shh! Kumalma ka. Panaginip lang yun. Natatakot ako, Jenica. Panaginip lang yun. Hindi yun totoo. Nandito ka nga oh. Nasa tabi kita ngayon. Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa akin, Jenica. Minsan may mga gabi na nagigising ako na parang takot na takot. Yung kabog ng dibdib ko kakaiba. Hindi ko na maipaliwanag. Pakiramdam ko may nangyayari sa katawan ko na hindi ko alam. Parang pinaglalaroan ako. Baka paranoid ka lang dahil ilang araw ka nang walang maayos na tulog dahil sa sama ng pakiramdam mo. Pero lagi akong nagigising tuwing madaling araw. Mga anong oras? Mga bandang 3:00. Gabi-gabi yun. Hindi ko lang masabi kay Mama. Teka, nasan pala si Mama? Bakit wala siya ngayon sa tabi ko? Umalis kagabi si Tita Pina. Mga bandang 7:00 yata yun ng gabi. Bakit? Saan daw siya pupunta? Pupuntahan daw niya yung kapatid niya sa Bulacan para humingi ng pera. Para mapa-ospital ka. Hindi kasi nagpadala si Mama ng pera kasi gipit din siya ngayon eh. Babalik din daw siya bukas ng umaga. Ito yung rason kung bakit hindi ko masabi sa kanya itong nararamdaman ko eh. Alam kong mas mag-aalala siya. Shh, tahan na. Ilang araw na rin akong hindi nakakapasok. Mag-iisang linggo na. Paano na lang yung pag-aaral ko? Paano yung hinahabol kong scholarship? Sa ngayon, hindi mo na muna yun dapat alalahanin kasi mas kailangan mong unahin yung pagpapagaling mo.
Pero nakasalalay rito ang pag-aaral ko, Jenica. Alam mo yan. Bakit ba kasi ngayon pa ako nagkasakit kung kailan malapit ng finals eh? Shh! Huwag ka na muna masyadong umiyak, Elaine. Baka lalong sumama lang ang pakiramdam mo eh. Anong gagawin ko kapag bumagsak ako this grading, Jenica? Hindi ako makakapag-aral ng college. Halika nga. Yayakapin kita para kumalma ka kahit papano. Natatakot akong bumagsak this finals, Jenica. Malapit na ulit ang Shh, exam. kalma lang. Ano yun? Bakit ka sumigaw? May dumaan. May dumaan dyan sa pinto. Babaeng nakaitim. Ano? Malabo yan. Tayong dalawa lang nandito ngayon. Meron talaga akong nakita. Dumaan siya, mabilis lang. Baka namalikmata ka lang, Elaine. Meron talaga, Jenica. Maniwala ka. Dahil hindi ka nakakatulog ng maayos, I think paranoia na yan. Sa sobrang stress and anxiety yan. Pinag-aralan natin yan, di ba? Pero meron talaga eh. Sige, lalabas ako. I-check ko para sa'yo. Sasama ako. Huwag mo akong iwan. Kaya mo bang tumayo? Oo, kaya ko. Okay, tara. Aalalayan kita. Oh, Elaine, ano ba nangyayari? Bakit bigla ka natumba dyan? Nangihina ba ang tuhod mo? Halika, aalalayan kitang tumayo. May humawak sa paa ko, Jenica. Ha? Meron, naramdaman ko. May humawak sa paa ko. Diyan oh, diyan sa ilalim ng kama. Ano ba sinasabi mo dyan, Elaine? Meron nga. Meron, maniwala ka sa akin. May humawak sa paa ko eh, ramdam ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya, sige. Kumalma ka. Sisilipin ko yung ilalim. Meron talaga eh. Eto na, sisilipin ko na. Ano? Meron ba? Wala naman eh. Ang linis ng ilalim ng kama nyo. Walang tao. Halika, tumayo ka na. Pero meron talaga akong naramdaman eh. Meron talaga, Jenica. Totoo ang sinasabi ko. Sa akin ka maniwala, Elaine. Wala. Walang tao sa ilalim ng kama at walang babaeng nakaitim. Tayong dalawa lang nandito sa bahay nyo kaya malabo ang sinasabi mo. Pero ano yung nakita at naramdaman ko? Stressed ka lang. Pinaglalaroan ka ng isip mo kaya kung ano nung nakikita at nararamdaman mo. Pinag-aralan naman natin to, di ba? Kulang ka lang sa tulog, sa pahinga, at marami kang iniisip ngayon. Kaya kung ako sa'yo, magpahinga ka. Magpahinga na tayo. Natatakot ako. Huwag ka matakot. Nandito ako. Hindi kita iiwan. Talaga? Oo. Tara, doon na tayo sa kwarto mo matulog. Maaga pang pasok ko bukas eh. Saka may laban ako bukas sa science camp. Friday na kasi. Ikaw na palang lalaban? Oo eh. Kinausap ako ni Sir Joms. Lalo na nung hindi pa bumubuti ang pakiramdam mo. Galingan mo ha? Oo naman, pero sa ngayon, wag na muna yan ang pag-usapan natin. Magpahinga na tayo, lalo ka na. Tara na sa kwarto mo. Sige. Mahiga ka na. Kukumutan kita. Mahiga ka na rin. Oo, tatabihan kita. Huwag kang aalis ha? Hindi ako aalis. Sige na, pumikit ka na at matulog. Salamat talaga at nandito ka, Jenica. Shh, tama na muna yan. Magpagaling ka, ha? Sige. I'm sorry, Elaine. Tatapusin ko lang talaga ang finals at sisiguruhin kong babalik ka sa dati. Pangako yan. Nang masiguro ko na mahimbing na ang tulog ni Elaine, gumupit na rin ako ng buhok niya na dadalhin ko kay Aling Iska pagkatapos ng science camp ko. Ibinalot ko lang sa panyo ang nagupit kong buhok. Tanghali ginanap ang quiz bee kaya nakaalis ako kagad. Dumiretso ako kay Aling Iska, dala ang buhok at perang pambayad ko sa kanya. Akala ko hindi ka na babalik eh. May klase po kasi ako eh, kaya ngayon lang po ako. Dala mo na ba ang buhok na hinihingi ko sa'yo? Oo po, ito po.
Nandyan po sa loob ng puting panyo. Mabuti. Ang bayad? Nandito na rin po. Kumpleto ba ito? Kumpleto po yan, kahit bilangin niyo pa po. Kung ganon, sisimulan ko na rin ang pangkukulam sa kanya ngayon. Ngayon na ho? Oo, malakas din kasi ang epekto ng kulam tuwing araw ng Biyernes. Pwede na ho ba akong umalis? Mamaya, dahil may ipag-uutos pa ako sa'yo. Ano ho yun? Pagkatapos kasi ng orasyon na gagawin ko sa buhok ng kaibigan mo, ipalilibing ko yon sa harapan mismo ng hakbangan ng pinto ng bahay nila. Kaya kailangan mong hintayin yon. Ganun po ba? Sige ho, maghihintay po ako. Ihahanda ko lang ang mga kakailanganin ko. Ano po yung nasa garapon? Bakit po kulay itim yan? Makikita mo rin. Ang baho! Tubig mula sa imburnal kasi ang tubig na ito. Bakit niyo ako kinakaukaw? Bakit nandiyan sa loob ng garapon ang litrato ni Elaine? Parte yun ang ritual ko sa pangungulam sa kanya. Ganun po ba? Umupo ka lang dyan at manood. Sisindihan ko lang itong mga itim na kandila. Sige ho. Magpapakulo na rin ako ng tubig para rito. Aanhin po ninyo yung palaka. Ipapakain ko rito ang buhok ng kaibigan mo. Panoorin mong mabuti. Nakakadiri naman po yan. Sanay na ako rito. Parang hindi ko po yata kayang panoorin. Ipipilit ko lang na isiksik sa loob ng tiyan nitong palaka ang buhok ng kaibigan mo. At ngayon, papakuluan ko na rito sa tubig ang palaka para mamatay. Nakakakilabot pong panoorin ang ginagawa niyo, Aling Iska. Maswerte ka't ipinapakita ko sa'yo mismo kung paano ang orasyon na ginagawa ko sa kaibigan mo. Ano naman po magiging epekto nitong pangalawang orasyon niyo kay Elaine? Malalaman mo na lang din yan kapag tumalab na. Sana ho, hindi ho siya masyadong masaktan. Depende yan sa magiging lakas ng orasyon ko kapag sumapit na ang oras, Iha. Ayan, luto na ang palaka. Iaahon ko na ito sa tubig na mainit. Pakiabot nga sa akin ang itim na panyo. Ito po. Huwag ka munang gagawa ng ingay at magbibigkas na ako ng orasyon ko. Sige ho. Zambarambamba, ong marakam. Katakot talaga. Tumataas ang balahibo ko. Imbramam, lambramang. Biglang lumakas ang hangin. Sinabi ko na sa'yong huwag kang maingay eh. Pasensya na ho, Aling Iska. Nagulat lang ako. Pasalamat ka tapos na ang dasal ko. Ibabalot ko na itong palaka kasama ang litrato ng kaibigan mo. Sige ho. Heto na. Ano po ang gagawin ko rito? Gaya ng sinabi ko, ililibing mo yan sa hakbangan ng pintuan ng bahay ng kinukulam. Yun lang po ba? Oo, basta siguraduhin mo lang na ililibing mo yan saktong 3:00 ng madaling araw. Mamaya na ho ba yun? Oo, mamaya. Dahil habang inililibing mo yan, mag-oorasyon na ulit ako. Heto, tanggapin mo na ang mga ito. Kasama po itong itim na kandila? Oo, sisindihan mo rin yan sa mismong pinaglibingan mo nitong palaka. Para saan ho ito? Habang may nakasindi na itim na kandila sa bahay ng kaibigan mo, may nakasindi rin na itim na kandila sa akin. Yun ay para matunto ng itim na espiritu ang bahay ng kinukulam upang hindi ito maligaw. Grabe, nangingilabot pa rin po ako sa mga naririnig ko mula sa inyo. Tigasan mo lang ang loob mo. Ito ang gusto mo, hindi ba? Ginagawa ko lang po to para maagaw ko ang pagiging top 1 ni Elaine sa klase namin. Pero pagkatapos po nito, ipapatanggal ko na rin sa inyo ang kulam niya. Ayoko pong maghirap siya ng matagal. At sisiguraduhin ko naman na makukuha mo ang gusto mo. Sulit ang bayad mo sa akin, Iha. Basta magagawa mo lang din ng tama ang pinag-uutos ko sa'yo, tatalabang kulam ng maayos sa kaibigan mo. Sige ho, gagawin ko po ng tama ang utos niyo.
Ililibing ko po ito sa apakan ng pinto ng bahay nila ng saktong 3:00 ng madaling araw mamaya. Sige, aasahan ko yan. Aalis na ho ako. Sige. Ginabi na naman ako ng uwi. Nagulat ako nang maabutan ko si Elaine na nakatago sa ilalim ng lamesa sa may kusina. Nakalagay ang 2 kamay niya sa tenga niya habang mahina siyang umiiyak. Wag, ayoko na. Tama na. Elaine? Ayoko na. Parang awan niyo na. Tigilan niyo na ako. Elaine, ano nangyayari? Gusto ko nang matulog. Patulugin niyo na ako. Elaine, naririnig mo ba ako? Ayoko na sabi. Tigilan niyo na ako. Parang awa niyo na. Elaine, anong ginagawa mo dyan sa ilalim ng lamesa? Lumabas ka nga dyan. Layuan mo ako. Ako to, si Jenica, kaibigan mo ko. Jenica? Oo, ako nga to. Anong ginagawa mo dyan? Lumabas ka dyan. Jenica, hindi nila ako tinitigilan. Sino? May mga matang nakatingin sa akin. Ha? Nasaan? Bigla-bigla na lang silang lumilitaw sa pader ng bahay. Lahat ng mga mata nakatingin sa akin. Wala naman ah. Meron! Sinabi ko na sa'yo na meron nga. Kumalma ka nga, Elaine. Nasaan ba si Tita Pina? Anak, Tita, saan ho kayo galing? pinabasbasan ko kay Father itong dala kong rosaryo dahil kanina pa siya ganyan. May kung ano-ano raw siyang nakikita sa pader. May mga mata raw tapos may tumatawag daw sa pangalan niya at tinatawanan siya. Natatakot na ako kaya heto, dali-dali kong pinabasbasan itong rosaryo. Yun din nga pong sinabi niya sa akin eh. Anak, si mama ito. Heto, isuot mo ito. Gagana ho ba yan? Hindi pa ako sigurado pero hindi naman masamang subukan. Malakas naman ang pananalig namin sa Diyos eh. Heto anak, isuot mo. Aray! Anak, anong nangyayari sa'yo? Elaine? Aray! Ang sakit na naman ang tiyan ko! Grabe! Namimilipit na naman ako sa sakit! Pinagpapawisan ka na naman ng malamig. Namumutla na rin ho siya ulit. Ang sakit na talaga! Pakiabot nga yung gamot niya sa kwarto, Jenica. Sige po, tita. Sandali lang po. Aray! Ayoko na! Ayoko na! Konting tiis na lang, anak. Nakausap ko ng tita Digna mo. Mapapahiram daw niya ako ng pera sa linggo. Madadala na kita sa ospital. Tita, nandito na po yung gamot. Inumin mo itong gamot mo, anak. Ma, ayoko na po. Pagod na po ako. Elaine, huwag kang magsalita ng ganyan. Matatapos na rin ang lahat ng to. Pangako yan. Pagod na ako, Jenica. Nandito kami ng mama mo. Hindi ka namin pababayaan. Tatagan mo lang ang loob mo. Tama ang kaibigan mo, anak. Nandito lang kami. Nang kumalma na ulit si Elaine, nakatulog na siya. Malaya akong nakalabas nang mag-aalas-3 na ng madaling araw. Ginawa ko ng pinag-uutos sa akin ni Aling Iska at bumalik na rin ako sa loob ng bahay para matulog. Kinabukasan, maaga kaming nabulabog dahil sa malakas na sigaw ni Elaine. Teka, si Elaine ba yung sumigaw? Anak, ano na namang nangyayari sa'yo? Ano po nangyayari dito, Tita Pina? Nagising po ako sa sigaw ni Elaine. Ma, Jenica, tignan niyo, ang laki ng tiyan ko. Ha, oo nga, anong nangyari? Paano nangyari ito? Aray, ang sakit! Ang sakit ng tiyan ko! Parang may gumagalaw rin sa loob. Nakikita niyo ba? Dadalhin na kita sa ospital kahit wala akong pera, anak. Tara na! Ang sakit! Tulungan niyo ako!
Jenica, Iha, tulungan mo kong itayo si Elaine. Sige po, tita. Aray! Hindi ko na rin humayhakbang ang mga paa ko. Parang wala akong sariling mga buto. Aalalayan ka namin, Elaine. Anak, tatagan mo ang loob mo. Dadalhin ka na namin sa ospital. Tara na. Pipilitin ko pong maglakad, Mama. Sige, ihakbang mo lang ang paa mo at makakalabas na tayo sa sala. Elaine! Anak! Aray! Ang sakit! Elaine, huwag kang umiga dyan sa sahig. Anak, ibabangon ka namin. Aray! Ang sakit-sakit na po ng tiyan ko. Parang may gustong lumabas. Tulungan niyo ako! Tita, ano pong gagawin natin? Namimilipit na po siya sa sakit. Hindi ko rin alam. Nababaliw na ako. Para na po akong nauupos na kandila. Parang mamamatay na yata ako anumang oras. Ano yung sinasabi mo dyan, Elaine? Huwag kang magsalita ng ganyan. Anak, parang awa mo na. Tulungan mo ang sarili mong makabangon para madala ka namin sa ospital. Huwag kang sumuko na lang ng ganyan. Gagawin ni Mama ang lahat, ha? Pakiusap. Maniwala ho kayo sa sinasabi ko. Para na ho akong mamamatay. Hindi ko na ho maigalaw ang buong katawan ko. Ang sakit-sakit na rin ho ng tiyan ko. Parang may humahalukay sa tiyan ko. Elaine! Anak! Aray! Parang binibiyak ang tiyan ko. Ang sakit! Elaine! Tita! Dumudugo yung ilong ni Elaine! May dugo ring tumutulo sa tenga niya. Tulungan niyo ako. Para na akong mamamatay. Hindi! Hindi pwede! Hindi dapat ganito! Anak! Hindi ko na po kaya. Parang may gustong kumuha sa akin. Parang may gustong kumuha sa kaluluwa ko. Hindi! Tama na! Tama na to! Tita! Dali na po natin siya sa manggagamot! Ha? May kilala po ako makakatulong kay Elaine. Dadalhin po natin siya ron para matapos na to. Hindi na kaya ng anak ko na maglakad. Tatawagan ko po si Tito Lando. Sa kanya po tayo magpapahatid. Sige. Hello, Tito? Ano? Gaana ka pa palang tumawag sa akin? Bakit? Hindi mo na ba kaya ang sarili mo kaya tumatawag ka sa akin ngayon? Tito, please, tulungan mo kami. Bakit? Ano nangyari? Pumunta po kayo dito sa bahay ni Elaine. Dadalhin po natin siya sa manggagamot. Please, tulungan niyo po kami. Ano bang nangyayari sa kaibigan mo? Saka ko na po ipapaliwanag ang lahat. Kailangan niyo na pong pumunta dito. Sige, pupunta na ako dyan. Sandali lang. Pakibilisan po, Tito. Pakiusap po. Oo, sige. Papunta na ako. Tita Pina, papunta na daw po si Tito rito. Sana po, mapatawad niyo ako. Ha? Ano bang sinasabi mo, Iha? Elaine, patawarin mo sana ako. Please, huwag ka mamamatay. Bakit ka ba humihingi ng sorry, Jenica? Ipapaliwanag ko po sa inyo ang lahat. Elaine, tatagan mo ang loob mo. Matatapos na rin to. I'm really sorry. Handa na akong harapin ang problemang pinasok ko. Alam ko na kapag dinala ko si Elaine kay Aling Iska, mapipilitan na akong umamin. Pero wala na akong pakialam doon dahil mas natatakot akong mamatay siya. Nagpahatid kami kay Tito Lando sa lugar ni Aling Iska. Ano bang lugar ito, Jenica? Dito po nakatirang manggagamot kay Elaine, Tita Pina. Paano mo nalaman ang lugar na to? Ang layo nito ah. Ang sakit! Ayoko na! Ayoko nang maramdaman ang sakit na ito!
Mamaya na ho ako magpapaliwanag. Dalhin na po natin si Elaine sa loob. Sige. Bubuhatin ko na siya. Tita, sana mapatawad niyo po ako. Hindi kita maintindihan, Iha. Malalaman niyo rin po ang lahat mamaya. Sumunod na po tayo kay na Tito. Tao po! Tao po! Aling Iska! Pagbuksan niyo po kami! Anong ginagawa mo rito? Kasama ko po si Elaine. Pakiusap. Tama na po. Tama na po ang pagpapahirap sa kanya. Teka, anong sinasabi mo, Jenica? Pakipasok siya sa loob. Pasok kayo. Pakihiga na rin siya dyan sa papag. Aray, hindi ko na po kaya ang sakit. Parang puputok na ang tiyan ko. Tama na po, Aling Iska. Tanggalin niyo na po ang kulam niyo kay Elaine. Pakiusap. Kulam? Anong ibig sabihin nito, Jenica? Ayoko na! Tama bang narinig ko, Jenica? Sinabi mo bang kulam ang nangyayari kay Elaine? Sorry po, tita. Anong sorry? Bakit ka nagsosorry? Tinatanong lang naman kita. Bakit alam mong kulam ang nangyayari sa anak ko? Pinakulam ko po si Elaine. Ano? Jenica, ano ba yung sinasabi mo? Tumigil ka nga! Sobrang na-pressure na po ako sa mga sinasabi ni Tito Lando tungkol sa pagiging rank 2 ko lang sa school. At lagi si Elaine na lang po ang binibida ng teacher namin. Siya na lang ang magaling. Siya na lang ang lahat. Hindi ko na po kinaya. Ano? Nagawa mo sa anak ko ang ipakulam siya? Nagawa mo ito sa kaibigan mo? Anong klase kang kaibigan? Patawarin niyo po ako. Jenica, bakit mo nagawa to? Dahil sa inyo! Dahil kasalanan niyo! Hindi niyo nakikita yung effort ko sa pag-aaral. Never naging sapat yon. Kahit ako, hindi ko akalain na magagawa ko to sa kaibigan ko. Pero nagawa ko. At nagsisisi na ako. Aray! Pakiusap, tanggalin niyo na ang sakit na nararamdaman ng anak ko. Ayoko na siyang nakikita na naghihirap. Aling Iska, tanggalin niyo na po ang kulam kay Elaine. Tama na ho. Ayoko na ho. Binabawi ko na ang kulam na pinalagay ko sa kanya. Sigurado ka na ba dyan? Sigurado po ako, Aling Iska. Tanggalin niyo na po. Ngayon na. Ayoko na pong pahirapan ang kaibigan ko. Kung ganon, sige. Sisimulan ko na ang panggagamot ko sa kanya. Tatanggalin ko na ang kulam ng kaibigan mo. Salamat po. Maghintay lang kayo. Parang awa niyo na po. Tapusin niyo na po itong paghihirap ko. Matatapos na rin ito, anak. Tita, pasensya na po talaga. Sana mapatawad niyo po ako. Hindi ganon kadali na mapatawad ka, Iha. Naging mabuti kami sa'yo. Naging mabuting kaibigan ng anak ko sa'yo. Pero pagpapahirap at sakit ang binigay mo sa kanya. Pasensya na po talaga. Pero hindi ako magdidesisyon kung patatawarin ka ba ng anak ko o hindi. Nasa kanya na yon. Pero hindi ako magiging plastic sa'yo. Ayoko nang maging kaibigan ka pa ng anak ko. Naiintindihan ko po, tita. Sorry po talaga. Humihingi na rin po ako ng paumanhin sa ginawa ng aking pamangkin sa anak nyo. Meron din po akong kasalanan. Sasagutin namin ang lahat ng gastos kung kinakailangan. Sorry po talaga, tita. Isa lang to sa pagkakamali at mga maling desisyon ng mga bata pa na katulad nila na kulang sa gabay. May mali rin ako. Na-pressure ko siya ng sobra kaya siguro ganito ang naisip niyang gawin. Tito! Patawarin mo ko, Jenica. Ayoko na munang isipin ng mga ito sa ngayon. Ang tanging gusto ko lang na mangyari ay ang gumaling ang anak ko. Sisiguruhin ko po na gagaling si Elaine, tita.
Dapat lang, marami pang pangarap ang anak ko. I'm sorry po talaga. Naihanda ko na ang mga gagamitin ko. Tumahimik na muna ang lahat dahil magsisimula na akong magdasal. Aray! Tiisin mo lang, iha. Ayan na naman ang sakit ng tiyan ko. Tama na. Ayoko na po. Elaine, Mama, ayoko na. Kaya mo yan, anak. Nandito lang si Mama. Ayoko na. Malapit na, iha. Konting tiis na lang. Matatanggal na ang kulam sa'yo. Konti na lang. Tama na. Ang sakit na po. Heto na. Malapit na. Natanggal na ang kulam sa kanya. Heto, inumin mo itong tubig na may dasal. Anak, inumin mo. Ubusin mo ang laman ng baso na yan. Natanggal na ang kulam sa kanya. Babalik din ang lakas niya ng paunti-unti. Salamat po. Maraming salamat po. Anak, si Mama ito. Ayos na ba ang pakiramdam mo? Medyo ayos na ho ako, Ma. Pero nanghihina pa po ako. Pero wala na po akong nararamdaman na sakit. Salamat sa Diyos. Diyos ko. Elaine, patawarin mo sana ako. Sana mapatawad mo pa ako. Hindi ko akalain na magagawa mo sa akin ito, Jenica. Nasa kabila ng mga daing ko sa'yo sa sakit na nararamdaman ko. At kahit kitang-kita mo ang nangyayari sa akin, nagbubulag-bulagan ka, nagmamaang-maangan ka na wala kang alam. Kahit ang totoo, ikaw naman palang may kagagawa ng lahat. Sorry, I'm really sorry. Nagpalamon ako sa sobrang sama ng loob ko. Hindi ko pinag-isipan to. Ang gusto ko lang naman na mangyari yung malamangan kita, yung maging tapuan ako. Para naman makita rin nila ako. Pero inisip mo na lang sana na magkaibigan tayo. Kahit doon lang sana sa nag-iisang dahilan na yon, naisip mo sanang hindi yun gawin sa akin. I'm really sorry. Sana mapatawad mo ako. Sana mapatawad mo pa ako. Pinapatawad kita, pero hindi ko na kayang maging kaibigan ka pa. Ano? Gusto ko nang tanggalin ka sa buhay ko. Hindi ko kayang ituring ka pa na kaibigan pagkatapos ng ginawa mo sa akin. Sana maintindihan mo ang naging desisyon ko. Hindi ito madali. Alam mong matagal na tayong magkaibigan. Mahihirapan akong makalimutan ka. Pero tapusin na natin ito. Nasira mo na ang tiwala ko, Jenica. Ayoko nang maging kaibigan ka pa. Sorry. Sorry kung may babalik ko lang sana ang lahat. Hindi ko to gagawin. Pero hindi kita masisisi. Rerespetuhin ko ang desisyon mo. Ako na mismo ang lalayo sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi ito makakalabas sa kahit na kanino. Pasensya na talaga, Elaine. I'm really sorry. Hindi na bumalik pa ang pagkakaibigan namin ni Elaine. Para na kaming mga hangin tuwing nagkakasalubong. Tinanggap ko na hindi na kami babalik pa sa dati. Noong graduation, siya pa rin ang naging valedictorian namin. Binigyan kasi siya ng konsiderasyon ng mga teacher dahil sa nangyari sa kanya. Tumupad sa usapan si Elaine na hindi lalabas sa kahit kanino ang ginawa ko, kaya tumupad din ako sa sinabi ko na lalayuan ko na siya. Wala na kaming naging pag-uusap pa at tinanggap ko na yon. Tuluyan na rin namang naghiwalay ang landas namin dahil magkaiba na ang lugar namin sa kolehiyo. Nagsisisi ako, pero alam kong huli na eh. Mula noon, hindi na nagtagpo ang aming landas dahil lumuwas na ako ng Maynila para doon makipagsapalaran sa buhay, hanggang sa magkaroon na ng sariling pamilya.
Sa tuwing tinitignan ko ang aking 5 taong gulang na anak, lagi kong sinasabi sa sarili ko, hindi ko ipaparanas sa kanya ang lupit ng buhay para hindi siya magpasya ng mali na magtutulak sa kanya at sa kapwa niya sa kapahamakan kagaya ng nangyari sa akin. Palalakihin ko siya na busog sa pagmamahal at pangaral. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, oras na para sa ating shoutout. Shoutout po kay Ma'am Shirley Carillo, kay Miss Lembre na nagsabing ang gaganda raw po ng kwento natin at nakakawala raw po ng problema. Kay Ma'am Jem Rivas, kay Ma'am Elizabeth Dunca from Pampanga. Shoutout din po kay Ma'am Joanna Reyes from Navotas, kay Mad Sumamuwad from Saudi Arabia, kay Rosemary Santos, kay Maria Cristina na nag-comment sa Dalagang Sakim Upload. Ang sabi po niya, ang ganda raw po ng kwentong ito. Patunay na hindi tayo dapat gumagawa ng desisyon kapag galit tayo para hindi magdulot ng hindi maganda pagdating ng panahon. Salamat po ma'am sa komentong ito. Shoutout din po kay Live, Laugh, Love Honey na silent listener daw po natin at stress reliever niya ang pakikinig sa atin. Kay Marco Nanes at kina Kuya Roel, Ate Myra, Myrel Jam ng Amira Handicrafts at advance happy birthday din po kay Poging J ngayong darating na September 23. Hello din po kay Ma'am Via Mariano at sa asawa niyang si Mark Anthony Magtalas. Shoutout din po kay Wela Jane Tercena at sa Talyar at Tercena family. Hello din po kay Maricel Enriquez na nagsabing ang sarap daw pong makinig sa atin habang nagtatrabaho at nag-aalmusal. Salamat po ma'am. Shoutout din po kay Ma'am Mary Chris Fabon. Ma'am, kapit lang po dasal lang po tayo sa pinagdadaanan nating hinanakit sa taong yon. Hello din po kay Ma'am Lea Gawaran at kina Mike, Alex, Miko at Ram from Madrid, Spain. Kay Lasa, hello din po sa inyo. Shoutout din po kay Kim at Kerben Espanyola at sa Deligiro family. Kay Shirley Magalion from Agusan del Sur. Kay Miss Abigail, kay Chat at Vincola God Gave Me You. Salamat po sa pagkukomento nyo sa last upload po natin. Shoutout din po kay Ma'am Emily Servano from Amman, Jordan. Kay I.M. Vakex at kay DJ Dilis of King's Tambayan Alay Station Head. Hello din po kay Sydney Crosswind, nakakasubscribe lang po sa atin. Salamat po ma'am. Kay Ma'am Sara Sahorda, kay Jocelyn Alata, kay Beth, kay Annalisa Bonaobra, kay Carla Pahente, kay Ma'am Aurora Jeronimo, kay Rashin Medrano na nagsabing nakaka-addict daw po ang boses ko at nakaka-inlove. Salamat po at nagustuhan nyo. Shoutout din po kay Pinky Hepertor, kay Rubina from Israel, kay Vena Silverio, kay Grace82 from Hong Kong, kay Raymond Foncardas, kay Trisha Main Mamado, kay Annabel Hoson, at hello din po kay Heidi Tanchanco, kay Marlon Bagonbon, kay Carolina Silorio, at kay Cinderella Gutierrez. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nagkomento sa kwentong ito. Abangan pa rin po ninyo ang mga susunod kong upload ha, at huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe, like, share and comment sa kwento natin. Para po mabilis nyong makita kung may bago tayong upload, pindutin nyo lang po ang notification bell para madali nyo itong makita. May isa pa rin po pala akong hihilingin sa inyo. Ipagbigay alam po ninyo sa akin ng mga channel na nagnanakaw ng videos natin at sabay-sabay po natin silang i-report. Aasahan ko pa rin po ang suporta nyo ha. Muli, ako po si Miss Winnie na buong pusong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig.